We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Fireworks display kagpag pinalupok ng insentro sa pagsugalaw sa 2024 sa madamong lugar sa Western Visayas. Bangkay sang babayi nga ginapatihan ginpatay, nasapuan sa Ibalay sa Bulilaw, Mandurriao, Iloilo City. Live-in partner sini, ginakabig nga suspect. Posible epekto sang El Nino phenomenon subong nga tuig 2024. Tutukan ta sang spotlight. Hi there mga kapuso, 2024 na. Happy New Year! Happy New Year, John. Good morning, good morning, good morning! You're watching GMA Regional TV Early Edition, may aga. Happy New Year man, Adrian. Happy New Year mga kapuso. Enero 1 kita subong nga adlaw. Pinakaunang nga Lunes sang tuig 2024. Hibalong tanang mga nagapaunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live diri sa GMA Iloilo Station. Kako naman yung kapuso Edith Priatos live na live. Hikan diri sa Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City mga kapuso. Subong nga Lunes, dala sa gyapon namo na madala ko ang mga balitang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na kaya rin ang pinakauli mga balita sa Biloga Western Visayas. Kag para sa ato nagapanguna nga balita sa mga 2024 fireworks presentation sa Bacolod City Government Center grounds ng kabahin sang pagsugalaw sang tuig 2024 sa Bacolod City. Samtang sa Iloilo City naman, pagsulod sa tuig 2024, nangin kay gayinan sa pila ka pumuluyong o magtipon-tipon. Si Eileen Pedreso nakatutok. Kanya-kanya nga estilo sang pagsugalaw sang bagong tuig ang mga Ilonggo. Bangod wala sang budget sa palupok, kagluyag makalikaw sa aksidente. Ara ang turotot, ilang pampagahod. May mga nagatipon man sa bakante nga mga lote. Agud masaksihan ang fireworks display. Imbis nga sa balay, ginpili sa mga bakuludnon nga sa Bacolod City Government Center magsugalaw sang bagong tuig para masaksihan ang ingrande ng New Year's countdown ng fireworks display. Ang mga nagtambo may kanya-kanya kapuson para sa ilang institusyon. Diet para healthy for 2024. Kabay pa nga, we will be all healthy and safe and happy. Pagkatapos ng fireworks, may malagas pa na Christmas gift ang LGU. Pinaagi sa raffle kung sa diin nagpauli ang mga tagtaog sa motorsiklo kag salakyan. Upod Keruel Banggoy, Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Samtang isla sa Boracay, gindugo ka naman sa mga turista sa pagsugalaw sa tuig 2024. Mga fireworks display nagdugang duag sa selebrasyon. Para sa detalye makaupunta live nagikan sa isla sa Boracay sa Banwasang Mariaclan, si Kim Salinas. Kim, Happy New Year! Kamusta ka mo dira? Good morning, John. Napuno sa mga tao ang beachfront diri sa isla sang Boracay kadungan sa ginpatingayon nga ingrande nga fireworks display kaina alas 12 sang tungang gabi. Gamit ang torotot, naggahod ang mga bata diri sa beachfront sa isla sang Boracay samtang nagahulat sa New Year's countdown kag ingrande nga fireworks display. Tubtob nagabot na ang takna alas 12. Nagsanag ang palibot kag nakita na maduagon nga fireworks sa kalangitan. Makita na kasadya sa nawong sa mga turista. May pamilya nga 3 ka oras nga naghulat gid para sa fireworks display. Ang mag-abyan naman nga ini kon may 2 ka mag-abyan gikan sa England, ang hindi gid kuno malimtan ang ilang New Year experience sa isla. Magluwas naman sa fireworks display, hindi syempre madula ang pag-party sa mga bars. Sa bar nga ini, pati chef nagahataw sa pagsaot. Suno sa iban nga mga turista, kinsulit na nila ang tion nga ara sa isla bangod sa pagbalik sa trabaho, back to stress naman kuno sa tuig 2024. John, mga kapuso, kadungan sa pagdagsa sa mga turista
samtang nag-enjoy no, sa nagkailain ng mga activities, hugot o kung ginabantayan gid ang seguridad sa bulig sa aton ng mga PNP personnel nga nakadeploy sa nagkailain nga bahin sang isla. Diyan mo yan to ang latest diri sa Isla sang Boracay. Happy New Year! Happy New Year! Madam, mga salamat sa updates. Kag enjoy Boracay, Kim Salinas. Bawang iban na di malasan gid ho samtang mga kapuso hindi naman nangin. Happy ang pagsugalaw sang pila ka mga bakulod noon kag nagrense. May ara-apat ka mga pasyente nga nagsugalaw sang bagong tuig diri mismo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City matapos sa samaran sa palupok. Suno mga kapuso sa Department of Orthopedics and Traumatology sa apat ka biktima, 3 nasamaran sa likod matapos ginbulong kag ginpapahuway sa makadali. Ginpahanugutan man ang maining nga magpauli na lang. Maluwas sa apat ka persona, may isa na ka persona gin-report sang tinalikdan nga Biyernes bangod sa fireworks-related injury. Ginapaabot sa mga doktor diri sa CLMMRH mga kapuso nga mas magdamo pa gid ang numero bangod mas sa Mikono ginapamulot sa mga kabataan ang mapalupok nga makitaan sa dalanon sa sini nga matinion. Butang nga ang panawagan sa maginikanan kabay papahugtan ang aktibidad paglibot-libot sa inyong mga pamatanon agud hindi sila magdugang sa listahan. Tres anyos nga babayi nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang iya balay sa barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City. Biktima ginapatihan ginkuga sang sospek nga ginapayag live-in partner sini. Si Tess Ordales nakatutok. Nagunahuna ang pamilya ni Norvic Ampon, 53 anyos, nga nagpadulong ini sa Pototan, Iloilo para magtambong sa isa ka Christmas party. Gani ilagin kakibot nga ara lang gali ini sa sulod sa iya kwarto sa ikaduha nga padalgan sa ilabalay. Kag wala na sang kabuhi sang nasapuan Sabado sang kaagahon sa barangay Bulilao, Mandurriao. Ang ulihi sini nga nakaupod suno say anak amo si alias Al nga iya live-in partner taga City proper sa sulod na sang kapinapat ka tuig. Nag-away sila sang 28, sir. Pagka ginpalayas siya sang 28 na tapos sila away. Kinagambal si mama nga isira ko na nating kwarta kag ang gate. Kaya ginpagwain na. Then, way ko balo, yuro nga, ginbalikan niya, gidigin si mama, sir, kagamo na yung mukha niyang kriminal. Nakitaan nga may mga lagubini nga posible ginkuga sang sospek. Mismo ang barangay officials nagkumpirma nga sama-sami nagainaway ang duha sang damlaglang kag nagpangayo sang bulig ang biktima sa mga tupad balay. Permi gali sila nag-aaway. Ang suno man sa mga palibot. Kung kis ako gawa pangayo man si Tita Vic nga daw tabang. Sa investigasyon sang Mandurriao Police may records ang pagpangawat si alias Al apang hindi pa sa subong madeterminar kung may nadula ang mga pagkabutang sa biktima. Ginalantaw nga posible tulog ang biktima sang ginhimo ang krimen base sa posisyon sinisang nasapuan. Pag ipamangkot naton ang sa dalong nga balay, wala sila sa may nabatian na nagapangayo sa sang pulik. Kung tanaw naton ang posisyon sang biktima, ara ang duwayang kamot like hands up siya kag may tabon ini ang iyang itsura. Natala na pa nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang biktima. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso sa dugang balita, sa Bacolod City naman monstrance sang San Sebastian Cathedral nga nahampang nahamtang mismo sa Adoration Chapel sinigin kawat sang tinalikdan nga Sabado. Apang ining ginbalik man kahapon adlaw sang Domingo. Yaring balita nga itong gitutukan. Ginkakibot sa mga pari kang sumilimba sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City pasado alas 6 Sabado sang gabi. Sang natukiban nga wala na sa sentro sang Adoration Chapel ang monstrance nga may nakasulod pa nga Blessed Sacrament. Ang nagapanglimos si Winnie nakitang itsura sa nagkuha sang monstrance. Ang nakita ko yan ng hindi maging sa tambok nga tao kag hindi nang taas-taasan sa jutay sakon nga morino nga tao nga lapad na kong kay permi ko ginadasaya ginasaway sa sulod nga nagapungko sa kag nagatulog. Gilayon nga nagpanawagan si Most Reverend Bishop Patricio Buzon sa GMA Regional TV nga ibalik na ang monstrance. We don't judge whoever did this. Maybe he didn't even realize the gravity of the act, which we definitely condemn. But
We are really deeply saddened. Pasado alas 4 Domingo sa Kagahon sa gates ng cathedral, nakitang monstrance nga nakaputo sa itong nga jacket. Gilayon man sini nga gin-turn over sa simbahan ng monstrance. Sa dito sa jacket. Amo to kuha ko lantaw ko ya. Amo lantaw ko. Plano sang simbahan nga magpatigayon sa penance activity kung sa diin magapangamuyo kag mangayo sang patawad sa natabo. Para yun man nga mag-imbestigar ang kapulisan agud madakpan na suspect bisan pa ginbalik na sini ang monstrance. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, padayon yung nagaluntad ang hangin amihan o northeast monsoon sa pila ka bahin sa pungsod subong nga unang adlaw sang 2024. Sunod sa pag-asa, apektado sa gihapon sa amihan ng northern kag central Luzon samtang easterlies naman na nagaluntad sa iban pa nga bahin sa pungsod. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mangin manami ang tiyempo subong adlaw sa bugos sa halos bugos nga Western Visayas. Magluwas na lang sa pila ka lugar nga posible maka-eksperyensya sang manipis tubtub kasarangan nga pag-ulan karon sa hapon kag sa gabi. Kag para naman sa aton nga Globalita subong nga Lunes mga kapuso mga French, may pinasay kon unique nga pagpaalam sa tuig 2023. Ini amo ang pagbukas ang mabotelya pati pinggan sila ginatawag nga rage room samtang sa Spain naman. Mga pet dogs kag ila tag-iya nagmarsya para sa isa ka kausa. Nakatutok Julius Bilacaon. Mabatian ang tunog sa nagakalabuka nga mga botelya kag pinggan sa mga rage room sa Lille, isa ka syudad sa naminhan sang France. Bangod sa mga tawo nga nagapatigayon sang amo nga buluhaton bilang pagpagwa sang ilang mga hinanakit kag sa pagpaalam sa tuig 2023. Ang amo nga buluhaton ang ginsuguran sang late 2000 sa Japan, kung sa diin ang mga tawo nga nagagamit sang rage room sang ginapasuksok sa mga protective suit. Sang 2018, inang ginsuguran sa France sang Lodi Foulois nga may 4 ka mga hulot para sa mga bisita. Ang 20 minutos nga pagtiner sa hulot ay may kabaylo nga 50 euros o kung masobra 3,000 pesos. Ang pagpangbuka sa mga kagamitan sa rage room ang nagaserving nga therapy para sa pila ka mga bisita. Samtang sa iba naman, ina ang para lang sa kalingawan. Ginatos ka dog owners, dala ang ila pet dog sa nagmarcha sa dalanon sa Madrid, Spain para sa tradisyonal nga San Perestre Walk sa pagduso sa Ihibalo kaangot sa pag-abandonar sa kasapatan. Ini nga buluhaton ang ginorganisar sang grupo nga El Refugio nga dog version sang tradisyonal nga San Silvestre Race batok sa pag-abuso sa mga sapat. Ginatuso man sa mga ini ang pag-adoptar sa mga ido kag kuring tigaylos ang pagbakal sa mga ini. Ang mga ido nga pila sa ila ang nakasanta costume pa ang nag-agi sa Puerta del Sol Square kag sa iban pa nga mga landmark sa Madrid. Ang buluhaton ang gintakpan pinaagi sa New Year's Eve tradition nga pagkaon sang 12 ka grapes. Julius Bilacaon para sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Tuig 2023 sa nagsugod ang El Nino phenomenon sa pungsod Pilipinas. Apang sa pihak sa pagluntad siningasahi sang panahon, nangintalalupang do naman ang masami nga paginulan. Sini nga Disyembre, sa pihak sang lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, nabatsagan ang kainit sa madamong nga lugar sa Western Visayas. Kaginalauman, ngayon ang magapadayon pa bangod ang El Nino, gina-forecast nga tubtub pa sa ikaduha nga quarter sang tuig 2024. Para kita ang matagan sa sitwasyon sang El Nino phenomenon. Nagaluntad subong aton makaupod ang weather observer sang Pag-asa Iloilo nga si Sir John Baron. Good morning, sir. Kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Sir, humalin pa sang nagligad nga tuig, no? So nagluntad ang El Nino phenomenon diri sa aton. Ano ang estado na sini sa karon? Yes sir, susubong no base sa aton nga latest nga mga data, ara nakita subong sa strong El Nino naton. Usually nga daan during El Nino ang peak times na is sa may December gid.
So ginasuggest ang aton nga mga climate nga mga models nga maga-persist na siya up until the second quarter. So that's January, February, March, April, and May. Sir, kinaanda na sang tagsa ka first quarter, no? Sang tuig, kag kung kaisa gani, nagalabot pa ini sa pagsugod sang second quarter nga nagaka-experiensyahan ang dry season. Ano ang mangin epekto sang El Nino sa sininga klima? Yes sir, ang epekto no sang El Nino naton sa aton nga klima. Usually ano na siya gina-expect naton mataas ang aton nga temperatura. Manubo ang aton nga mga numbers ang mga tropical cyclones nga sulod sa aton nga area of responsibility. Pero take note na no, during El Nino, ang usual nga mga tropical cyclone nga nagasulod sa aton nga area of responsibility is mabaskog na siya. So ano siya no, usually nga pag El Nino kinahanglan bantayan tagid na. And madamo ang aton nga mga madamo ang aton nga inadlaw no kung sa diin nga wala kita may ma-experiensyahan nga ulan. Kag usually during El Nino ang aton nga rainy season is usually delay na siya ang aton nga onset. Kay may mga adlaw kita sir nga hindi maka-experience siya sa pag-ulan, may ginalauman bala kita nga drought nga magaluntad sa pila ka bahin sang Western Visayas bangod sa El Nino. Well, base sa aton nga climate models, by the end of January, gin-expect nato no nga ang area sa Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras kag Antique under na siya sa dry condition, and then ang Negros Occidental is under na siya sa dry spell, and then by the end of February, gin-expect naton nga ang bilog nga municipality sang Western Visayas under na siya sa dry spell. And then by the end of March, nakita naton base sa aton nga climate models, ang Capiz under siya sa dry spell, and then ang the rest sang mga areas sa Western Visayas nasa idalom na siya sang drought. And then gin-expect naton by April and May ang bilog nga municipality sang Western Visayas under na siya sa drought. So gin-expect naton April and May ginada siguro ang peak sang aton nga El Nino no kay ang bilog nga lugar under na siya sa drought. So ano lang siya no, explain ta lang ang dry siyang dry condition, dry spell or drought para at least maintindihan man sang sang publiko. So kung bakit ang dry condition, gin-expect naton may reduction kita sang reduction of up to 20 to 60% nga rainfall condition sa sulod sang duha ka bulan. So let's say for example no ang isa ka area average nga ulan is 100. So kung naka-observe sila or naka-record sila sang ulan nga 80, so na siya no, pasok na siya sa dry season naton kay may reduction sa sang 20%. So for dry spell naman, gin-expect nato no nga may reduction kita of up to 20 to 60% nga rainfall condition in the next 3 months, or may reduction kita of more than 60% sang rainfall condition for the sa sulod sang duha ka bulan. So for drought naman, gina-expect nato no nga may 20 to 60% kita nga reduction sang ulan for the next 5 consecutive months, or may kita more than 60% nga rainfall reduction for the next consecutive or the next 3 consecutive months. So mo na ganino kung ginalantaw naton nga by April and May amo na siyang pinaka-peak gid sang aton nga peak gid sang mabatyagan naton nga epekto sang El Nino, kay ang indicate na siya by April and May nasa drought na kita, which naga-signify nga in the previous 5 months may reduction kita sang ulan.
Thank you very much for that very informative talk, Sir John Baron. Sa dugang nga balita, good news ang magasugalaw sa aton mga kapuso ang motorista sa imbukada sa tuig 2024. Inibangod bisan gamay lang may pagnubo sa presyo sang gatong nga lauman sumugod buwas January 2. Base sa oil industry sources, posible nga magnubo sang 25 sentimos ang presyo sa kada litro sang gasolina. 30 tubtob 60 sentimos naman ang iga panaog sa presyo sang diesel. Samtang ang kerosene naman ang may pagnubo humalin sa piso kag 10 sentimos tubtob sa piso kag 30 sentimos kada litro. Sa piyak sini, bad news naman ang pagsulod sang tuig 2024 sa mga nagagamit sang liquefied petroleum gas o kun LPG. Inibangod sumugod buwas nga adlaw January 2, gina-implementar ang 3 pesos kag 50 sentimos nga saka sa kada kilo sang LPG. Bukod siningon lauman ng 38 pesos nga saka sa presyo sang imo pagbakal sang isa ka 11 kilogram nga tangke. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mga PUJ sa Iloilo City nga nakapa-consolidate na, ginbang butangan na sang sticker. Si Tess Ordales nakatutok. Mas sobra 1,200 ka mga traditional jeepneys na consolidated sa idalom sa mga korporasyon sa syudad sa Iloilo ang lauman nga magabiyahe nga may color-coded stickers umpisa subong nga adlaw. Sang Sabado ginumpisahan ang pagpangtapik sa mga stickers sa mga PUJ sa pagpanguna sa local government unit LTFRB6 kaupo ng pila ka mga transport group sa Plaza Libertad. Si Warlito Sabano nga may ruta SM City Mandurriao nalipay bisan paano nga magkapadayon ini sa biyahe para sa pamilya. Ano kada ko ang mabulig yan para sa innocent? Hindi na ko gusto ito, maramo kwento sa pamilya teman may pagkaon kwento man sa jante alawan siya. Ang LTO, LTFRB kag PNP po ng PSTMO personnel among magatutok sa inspeksyon kag monitoring sa mga dalanon na gudma siguro nga wala sa mga kolorom nga makalusot sa pagbiyahe. Laan gid naton ining mga kolor kay until December 31 na lang ang ginhatag sang LTFRB para sa mga wala naka-consolidate no sa mga transport cooperative. So ang tanan nga wala naka-consolidate hindi na pwede makabiyahe. Ugod man nga chikeron nga ang nakatapik nga mga stickers lihitimo kag hindi peke. Uniform ang mangin design nga ini nga brasa ang aton kooperatiba kag ang aton LTFRB. So easily identifiable kag hindi man ni mapiki guro. Di ko magpiki kasi ni madubli pagid ang imo nga offense besides nga kolorom ikaw. Pwede kapag ma-falsification of public documents. Nagapanawagan naman ang WVA-TCCI sa mga driver nga mawadan sa palangabuyan nga mag-apply sa mga korporasyon nga nagakinahanglan sang mga trabahador. Padamo kami sang trabaho nga yatag sila kag sa kabataan nila. Kay we need 1,000 of employees, drivers and passengers assistance officer, safety officers kag mekaniko. They are welcome mag-apply sa co-op nga kun may na sila sang driver welcome gid sila katama. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Nasikop na sila sa apang subong holiday season. Balik naman sa dalanon ang mga badyaw. Bagay yung ginakabalakan sang Iloilo City LGU. Bangod delikadong ilang masami pagliho-liho sa dalan. Ang iban sa ila, mga kabataan pa. Sa pinakauling operasyon sang Public Safety Unit ay baluan nga pila sa mga badyaw ang may ara na sang barangay ID kag nagapuyo na sa syudad. Apang sunod sa head sang Iloilo City Public Safety Unit nga si Jack Kunlo, mas madamong mga badyaw ang nagaliho-liho sa mga kalapit nga banwa sang syudad kaangay nilang sa banwa sang Pavilla, Leganes, Oton kag San Miguel. May nila kita nga na-rescue nga nag-settle down na sa mga barangay. Well, in fact, ang iban, may mga barangay ID na gani, no? May ara gani iban nga nag-board na, no? Sa hindi nga mga identified nga mga barangay. Mumani sila, no? Ang dugay na nagabalik-balik rin sa aton syudad. John, mga puso, reminder gamay, masamita mabatian nga kung bagong tuig gani itiyo naman sang pagbago kon change. Pero dapat tatandaan mga kapuso nga ang pagbago pwede tagidya mahimo maskin ano nga tion, hindi dapat New Year.
Matuli na Adrian, sunugani sa British poet nga si T.S. Eliot, every moment is a fresh beginning. Hindi na kita magulat pa sang tion para aton talupang doon ang mga dapat nga baguhon. Bangod ang tanan nga tion ang oportunidad para ini ang aton himuon. Padayon lang sa mga 2024 sa liwat. Happy New Year mga kapuso! Madamog niyo salamat sa pagtutok na sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updaray kita din Lunes, tubta Biyernes. May muli nyo malantaw aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman sa Idan Prietos, bugos sa pwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. May nga mga kapuso!